Ano pong nangyari? Bakit nagka-problema dun sa dapat na OJT ninyo abroad? Actually po, yung agency po talaga, parang nirecruit po siya ng one of the sponsors po talaga siya sa one event namin sa FBSE namin sa school. And then po, parang nahikayat po kami talaga mag international OJT kasi po ng free accommodations, free meals, and saka may free Board and lodging. yes, nan. And then, pagkatapos po noon, nag-expect na lang talaga po kami na merong updates po talaga sa sa agency, tsaka po sa aming dean kasi sila po kasi yung nag-uusap na dalawa. Kanina pa ninyo nababanggit, no, itong agency na ito. Ano to? Is this anong klaseng agency? Siya yung nag-a-arrange na Apo. ng travel ninyo, Apo. papunta po ng Vietnam. Lahat, sabi nga naman ninyo, free accommodation na. Yes. Dun sa pagpupuntahan po ninyo doon. Between school and agency po yan. Okay, school and the agency. So, I suppose, hindi po ninyo nakilala tong agency na ito except dahil na rin sa school na yan. Yes, Yes. po. Okay. And dahil nga dyan sa agreement na yan, may binayaran din kayo. Opo. Opo. Tama? Yes po. Magkano po yun? Almost, bali po, 145,950 po. pesos Per per tao? student. Per Ang laki nun, student. ah. Yes po. Yes po. Actually po, yung personal expenses po yung medical, notaryo, at saka Tsaka yung yung mga passport namin. So, ang tanong ngayon, ano yung covered nitong 145,000? Yung flight? Yes po, Pero tickets po sa Bacolod to Manila, sa amin rin po yun. Personal expenses yun. So, yung Pero from Manila to Vietnam, Vietnam sa kanila daw. po yun na yung kasama sa 145. Yes po, attorney. Ano pa? Baka Sa insurance. hotel, Kasama sa insurance siguro. hotel. Hindi, wala naman po. Pero sa hotel po, tsaka accommodation, sa meals, tsaka yung trip ba yun? Hindi, kung Oo. covered na siya doon, ibig sabihin, hindi siya free. Kasama siya sa binayaran ninyo. Okay? Now, ang tanong ko po ngayon sa inyo is, total, lumapit po kayo dito sa tanggapan po ni Idol Rafi. Ano pong nangyari after nyo magbayad? Hindi Hindi po natuloy. natuloy. It's because po one document po na hindi na-approve ng CHED na parang na late yung parang internship namin sa Vietnam. Parang kulang yung papers So, po. hindi in-approve, basically, Ng CHED. Dinicline po ng SHED. yung pag-OJT sa Vietnam. Opo. Ma'am, tanong lang po namin ha. Kasi nandito po, 4 po, kasama yung estudyante at yung mga magulang ng mga ibang estudyante, pertaining doon sa OJT dapat nila sa Vietnam, hindi natuloy because yung CHED daw is hindi nag-approve or hindi nag-issue ng required na documentation. Pero ang problema, yung pera nila hindi na naibalik. Hindi na. Actually, ito po ang nangyari. Medyo may document lang na huling isubmit. Kasi third party, yung agency, na siya yung may kilala ng mga hotel doon sa Vietnam. So siya yung kinontak namin. So siya yung will do all the facilitation ng lahat ng requirements for us to have the OJT for the internship, a 3-month internship in Vietnam. Now, in the process, may document lang na nahuli niyang submit sa amin which is required said. That's why during that time, when he submitted the document, ang CHED did not endorse us anymore. So in other words, may disapproval na po galing ng CHED. Okay. Tapos po at ito ang nangyari. After that, the dean, it's just sad to say that she's not here. Yung dean, together with the parents, and of course, other program heads, nag-meet po sila. Hindi kami Also, the nag-meet. owner of yung agency na kinontak namin. So, this is according to the dean kasi siya Opo. po ang ng mga bata. Now, nag-meet sila ng parents knowing na may document na hindi nakaabot ng head. No, So, nag-meet no. sila. Ito po, attorney, they decided na instead of the TIAP, they pursue another internship program. So, kaya tinuloy namin yung program na internship international. But
that is no longer SIAP. Tinuloy ang programa with the agreement of the students kasi they met with their dean and the owner of the agency or Claro Vista. Okay. Kaya ganun ang nangyari. So ang So, sinasabi po therefore, ninyo, Dr. Villegas, there was a subsequent agreement that was made between the students plus the dean as well as the agency na kumbaga iurong yung gagawing OJT training. hindi na siya po SIAP, hindi na OJT. Instead, it's still another internship program. It's still Internship na siya. International intern. It's still an exposure, international exposure. But that is no longer SIAP. That is not under SIAP anymore. But it's quite called global educational experience. Parang gano'n na. Yung agreement na ng mga parents. And that Okay. is after they knew na ang SIAP wala na. Kaya Okay. tinuloy namin ang program. Nag-ano kami ng mga still. Ang dean nagpo-contact sa kanila. No. Nag-appraise at Okay. kailangan. Bali po, June 11, 2026 is the day po na nag-graduate na po yung mga students. June 15 po, nag-surprise visit po kami sa office po ni Dean. Surprise visit po. Hindi niya Okay. po alam. Just to, magtanong lang po to update lang po kung okay na po ba yung Vietnam. Yes. And then, bumalik po Okay. kami June 22 sa office na lang po ni President Villegas together with the Yes. Dean, with Prof. Nika, Yes. and So ano pong napag-usapan doon sa mga meetings na yon? nag- Kasi sinasabi meron na bagong agreement. gusto po talaga namin is refund po kasi graduate na po ng mga students namin lahat eh. Ayaw na, hindi na nila kailangan. Hindi na namin, Hindi na yes po. Kasi po. nakapag-experience na rin po kami dun sa Cebu. Naka-OJT na po sila attorney. Another expense naman po. Namin, personal Shoulder din expense namin po. po Shoulder yung lahat. Kahit Okay. medical po. So nung hindi natuloy yung sa Vietnam, Doon Ano kami ginawa sa na lang Cebu. isa Cebu na lang. On the spot So, po. redundant na. Okay? May mukhang kesa naman gumastos pa ulit. Ang laki niyan, 150,000 pesos papuntang Vietnam. Ang gusto ninyo, refund na lang. Oh, yes po. Nag-surprise visit pa kami Okay. June 15. Ano pong sabi nila doon sa refund? Actually, June 22, na okay na po yung president, si Dr. Villegas, to refund. And also po sa Miss Mary ng Claro Vista po, through Yung video agency? call. Through Okay. video call. So, hanggang sa ngayon, ano pong nangyari kung meron na pong agreement to refund? May I clarify on that? When the SIAP was not approved, yung mga students and parents agreed na still they will continue their trip to Vietnam. Ganon na. Kaya if you notice, they were here, nag-graduation kami June 11, nandito sila, hindi ko alam, pero that was June 11 ang graduation po, June. Miss. Sige. June 11 ang graduation din. Tapos andito po kayo June 22. And it was 15, only surprise that visit. time, yes, it was only that time na I knew na President. kayo na ang mind. Hindi na niyo gustong ituloy yung pinagkasunduan ninyo before. Hindi niya na gusto ituloy. Pero Yes po, hindi na po namin Walang gustong update. ituloy kasi Yes, because walang lack of communication na rin po Walang also update. sa agency and also sa dean. Wala na po kaming natanggap na update. Walang updates. At saka nakapag-OJT na po sila sa Cebu. Parang napapagod na po kami maghintay ng mga ano nila, ng kung Puro kailan, paasa. tsaka yung promises nila na hindi naman natutuloy. So, yung mga students at the time, nakita nila parang there's wala nang purpose going Wala. pa sa Wala na. Vietnam. And it makes sense na. Total, nag-OJT na nga daw kayo sa Cebu. Hindi na ituloy yung Vietnam, ibalik na lang yung pera ninyo. Sana po. So, yung agency no, na tumanggap ng pera po na yan, hindi nyo rin nakakausap? Last, directly, wala. So, sino pong may communication with this agency? Si School, Dean si po. Dean. Yung Dean. Hindi, Si Honey Eve Garces po. hindi si Dr. Villegas. Hindi po. Kasi po si Dean po yung nag-handle ng ano namin OJT internship. Asan na ba si Dean? Nag-resign na po. Nag-resign na. Yes po. Kailan siya nag-resign? July 15 ata po. Last day niya yun? After nung graduation na, lahat-lahat, nung issue na to? Yes po. Dr. Villegas, I understand, no?
you are the president and it was the dean daw before, no, who had direct coordination with the agency. Now, I understand she has resigned. Pero hindi naman po siguro maaari, especially na walang direct communication tong mga parents and the students with this agency, na parang iwan na lang natin sila sa ere. Lumapit na sila dito kay Senator Raffy because wala silang nakukuhang anything Yes. of value or any update daw. Kailan nila matatanggap? 150,000 nila. Do we have a date right now kung kailan maibabalik yung pera nila? Okay. The meeting on 22 with the parents, the dean, and the program head, we were able to, nagkausap po, kasi po, attorney, ang pera, wala na dito amin. Andun na sa agency. Now, itong mga estudyante, unknown to the school, nag-contract po sila sa agency ng ALA or the Application Letter Agreement. Alam po nila yon. Yung agreement na yon, hindi po, I do not know about that. Hindi po, basta mga legal documents, dapat sana na-review po ng office po, tapos pina-review po natin yan sa aming legal council. Pero yung ALA na pinirmahan nila between the agency, hindi po alam ng school yan. Hindi po alam yan. Kaya tama po yan. Noong June 22, nandito na sila. Kaya, attorney, ang refund is not a process time na nag-usap kami ng online parents, students, and nag-online meeting, nag-join online yung Claro Vista. Sabi ng Claro Vista, yes, they're willing to refund. Only if they will submit the letter of withdrawal. And attorney, may I make it clear, ako mismo at the college president communicated with the agency, with Claro Vista. Sir, pwede po ba naming hingin ang tulong po ninyo to resolve etong issue po, no, among the students, the school, and this isang agency regarding dun sa supposedly internship or rather OJT ng mga estudyante? Yung nangyari kasi dito, tama naman, admit naman ng presidente na huli na talaga sila sa pag-comply ng ating mga requirements for student internship program abroad. Attorney, dalawa yan, pwede kang mag-apprentice o mag-internship dito sa Pinas o pwede abroad, no? So, the thing was, February 9, 2026 na in-apply, 1 week at aalis na sila. So, wala talaga siya sa timeline, attorney. We are very particular with the process. So, na-disapprove po siya. At anong nangyari, tama yung sinabi, nakabayad ng estudyante. Yung mga technicalities na nandun, andun na yan. Isang gusto ko lang i-klaro, attorney, na itong mga bata, gumaduate na. So, nag-opt ang eskwelahan, maganda naman, I'd like to acknowledge that, no, na para hindi maantala yung graduation ng mga bata, dito sila nag-apprenticeship o nag-onboarding dito sa mga hotels dito sa Cebu ata, no? So, Yes. So, after that, graduate sila ata ng June, no? So, gano'n. So, as far as CHED kasi is concerned, walang aberya ang pag-eskwela ng mga bata. Okay? Now, on the, kung naman, attorney, legally, no, sa term, lawyer po kayo, yung ating CHED naman po, we comply with the process requirement, no? Na-disapprove siya, doon po terminated ang responsibility sana ng CHED. Pero dahil po ay bumayad kasi yung estudyante, natural may within the ambit of the time ng second semester, kami po ay gumawa din ng aming hakbang kasi nagreklamo yung mga bata, natural, inaksyon na naman po namin. Okay. So we got actually the first complaint way back in June 29, no? Si Ms. Agos at si Jean Rose ang nagsumulat sa amin, June 29, 2026. So sa atin po kasi wala naman po kaming initial na appreciation kung ano nangyari talaga, no? Kung hindi pa yung first complaint, natural we give due process to the school. So na-refer namin, nagkasagutan, ng ganon. And then na-establish nga na ito yung senaryo na pinag-uusapan ngayon. Now, granting po na ganito, ang mangyari,
ang ginawa namin, pinatawag ko ng si Dr. Villegas, nandiyan naman siya online at lahat abogado ng fellowship to clear out all the things dito, no? That was July 14, 2026. Ito nag-usap kami doon sa office para maiayos ito. And I explicitly instructed the school to settle this with the students kasi yung financial na side na ito, may mga abogado sila. Ted cannot meddle on all of these civil things, attorney. I hope hindi sa naghuhugas kamay, pero in between na kasi ito sa eskulahan. Yung aming jurisdiction is up to the time na nasa eskulahan sila. Although, technically sabi ko, yung pera kasi binayad during the time eh. So, hindi tayo we will not say a blind eye of this. So, ang gagawin na lang siguro with due respect to both parties, na they come to terms on how to pay back, no? Kasi totoo naman, per admission, hindi naman umalis ang mga bata. Per my talk with Dr. Villegas, allow me, attorney, hindi naman nagmamatigas yung eskulahan that they will not settle. I hope both parties could be patient enough na para naman lahat ng mga legal technicalities ay maiayos. Pero in the long run, it is a given fact, attorney, na hindi na consummate yung MOA or whatever, the travel. And hence, the students are really they should be afforded with a refund, attorney. That is a fact, attorney. That should be Okay. subscribed to by the Yes. institution. I understand, no? And we appreciate Dr. Alvarez your explanation regarding this. And tama po yung nabanggit po ninyo, no? One way of addressing the issue is for them, the school as well as the students, to come to terms. Pero as of now, actually, Yes, isa attorney. sa mga indispensable dapat na isama po dyan is yung agency which received Yes, the money. And correct me if I'm wrong, tama ba na up to now, this agency is not cooperating? Because at the end of the day, simple lang naman po yung gusto as per nating mention- mangyari dito. It is admitted Yes, attorney. na nagkaroon ng mga pagkukulang because late daw yung application, hindi na grant yung permit for the internship abroad program. Hindi talaga sila lumipad ng Vietnam. Wala po talagang OJT na naganap. So it's only fair to avoid unjust enrichment that the money should be returned. So yun lang naman po yung gusto sana natin mangyari dito. And I hope sa pamamagitan siguro na rin ng tanggapan po ninyo, Dr. Alvarez, ano lang naman siguro a conference, a final conference between all the parties involved. Maybe we can come up with an agreement. Otherwise, the student as well as the parents, we will have to go to court. Run after this agency, pero the school will have to explain ano ba yung naging participation nila in the entire process. Kasi sabi naman ninyo kanina, madam, yung school naman ata yung nagpakilala dito sa agency and all communication, coordination from the very start is with the school. Yes po. Di ba? So, ganito po ang gagawin natin, no? We will arrange a final conference between the school, the parents, and we will make sure na yung agency will likewise attend. Hopefully, we can come up to terms, ibigay yung refund na yan, we need to fix a date kung kailan matatapos yung pagbigay ng refund na yan, a deadline. If not, okay, because kung hindi po talaga mag-cooperate, we have no other recourse, we have to bring this to court. Thank you po. Okay. Attorney. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, base dun sa mga nag-gather natin na information right now, kung kayo po ay nagbigay ng pera for a particular purpose, OJT abroad, hindi nyo naman napakinabangan yan, then it is your right to receive that money back. Actually Okay. po, I have po the original copy po. Opo, lahat po yan, ha? Na naka-address po yan sa Again, school. Kung kasi dito, ang binili ninyo is yung pagpunta ninyo abroad. Okay? The flight, everything, the arrangement, accommodation, sabi ninyo kanina, the food, foods. everything. Kung hindi nga kayo pumunta ng Vietnam, anong binayaran ninyo? Hindi nagmumukhang gumastos lang kayo for nothing. Okay? Actually, I understand your frustration na napapatagal yung pera. That's why we will have to arrange dito po sa mga parties involved, ha? Ang point lang po kasi dito is gusto namin ibalik yung pera.
Pero ang pinagtutulakan nila kasi yung agreement na pinirmahan namin. So napirmahan yun namin na may non-refundable and may cultural exchange talaga siya. Pero yung point kasi nga na pumirma kami agad doon kasi sinasabi nila na para ipadala agad para makapagpunta kami ng Vietnam. Pero yung ang purpose kasi neto is kami na yung nagbayad kami ng pera na parang December pa lang ata or January fully na. Tapos noon, parang pinapahope pa rin kami na aalis kami by June pala or mga January or February pa lang pala na disapprove na ng CHED yung pagpunta namin. Hindi namin alam. March na, pinapaasa pa rin kami na pumunta. Kaya Yes. yun, tinulungan kami ng isang program head namin na makapag-OJT sa Cebu para lang po Yes. makapag-graduate on Makapag-graduate. task. Yes po. Okay. Now, sige. So, yun yung I- naging hassle namin kasi gumastos na kami. So, ang sinasabi po ninyo, okay. Na dito lang kami sa local, ipa-OJT. Sige. Yung Mas point nagiging na klaro po no yung nangyari dito sa inyo nung pumirma po kayo for that agreement na yan. ALA. All the while you were thinking na wala nang ibang dokumento na pipigil sa pagpunta nyo ng Vietnam. Yes. Not knowing Meron. na yung mismong application was sent only a week prior kung kailan na kayo pupunta doon. Wala kaming alam. Which yan. resulted in the disapproval. Yes. Okay, well, those are another factor. And which brings into proper context itong usapin natin ngayon. Yes po. Kasi, again, no, I mentioned po earlier, if the general rule, no, and the general principles rather under law, there should be no unjust enrichment. Okay? Hindi pwede na nagbigay ka lang ng pera for nothing. It should be for a particular purpose. Now, if there was an agreement na hindi naman nasunod at hindi nyo naman kasalanan, then you should not be made to suffer for the wrongdoing of somebody else. Yes. Okay? Someone has to be liable for this. Ang tanong is sino? Okay? Yan po yung kailangan sagutin natin. Pero before that, we will arrange the conference. Subukan natin pag-usap-usapin kayo. Maybe we can come up with an amicable terms dito po sa inyo. Pero otherwise, we will have to bring this to court. Papuntay natin yung DIN at yung agency. Because sila yung directly in communication, in Yes coordination. po. Yes. We cannot come up with proper arrangement dito kung yung mga mahalagang personalities dyan sa transaction ay hindi attend. Okay? So, para alam natin na may mapapala tayo dyan sa conference na yan. Dr. Raul Alvarez. Yes, ma'am. Opo. Good Sir, afternoon. kami po ay gagawi po dyan kasama po ang reporter ni Senator Raffy para po doon po sa conference po, sasamahan na lang po. Isa-schedule na lang po natin, Sir, Doc. Anytime, ma'am, magpadala lang ho kayo ng notice o i-text lang kami Yes para po, sir. we could accommodate you. Meron naman po tayong tanggapan dito sa Bacolod Opo, at saka Doc, sa opo. Dumaguete. Thank you very much, Doc. At magandang hapon po. Mabuhay po kayo, sir. Ma'am Keith, Ma'am Charisse, Ma'am Morita, and Ma'am Melanie, Ma'am Justin. Ganun po ang gagawin po natin. May reporter po, si Senator Raffy, nasasama po sa inyo sa Kabangkalan, Negros Occidental para po doon sa conference. And of course, i-coordinate din po natin yung pagsama po ng agency, yung dating din, para po masolusyonan na po natin ito. Okay po. And of course, willing naman po sila Dr. Marieta Villegas, ang school president po ng Fellowship Baptist College na gumawi po na dumalo po doon po sa conference po sa CHED. Salamat po sa tiwala po kay Senator Raffy at again, isa-schedule po natin ito. Magandang hapon po.